Yan na, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang inyo pong napakinggan ay isang panalangin bago ang Muslim ay magpaliwanag sa kanyang pananampalataya o paniniwala. Una dito, humihingi tayo ng saklolo. Tayo ay nagpapakupkup sa nag-iisang Diyos at yan ay si Allah laban sa isinupang Satanas. Sa ngalan ni Allah ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin, ang lahat ng papuri. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang para kay Allah na siyang Panginoon ng mga nilalang. Nawa ang kanyang kapayapaan ay pumasa kanyang mga propeta, lalo na sa kanyang huling propeta, sugo, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampo na ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga kasamahan, at sa mga taong tatahak at tumatahak sa landas ng ating tagapaglikha. Mga kababayan, mga kapatid, muli na naman po kaming bumabati na siyang pangbati na ginagamit ng lahat ng mga Muslim sa buong sandaigdigan. Kabilang dito ang mga propeta at kabilang dito si Hesus Kristo ang pangbating Assalamu alaikum, na ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan. Dagdag po dito ay warahmatullahi wabarakatuh, ang kanyang pagpapala at habag ay sumaating nawa. Mga mahal naming kababayan, sa mga hindi pa po Muslim, isang mapayapa, mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Kapas. Kami po ang inyo pong mga kababayan, Pilipinong Muslim. Ang karamihan po sa atin ay hindi po from Mindanao. Baka iniisip po ninyo kami ay mga taga Mindanao kasi mga Muslim kami. Hindi po yun. Ang totally, kami po ay mga karamihan sa aming mga Kapampangan. Opo. Ang isa po sa amin pong kapatid na kung saan ay itinalaga bilang tagapamuno sa mga kamusliman dito po sa Kapas, siya po si Brother Marvin Abdul Wali Makali. Oh, yan. Makita ho ninyo talagang Kapampangan po yan. Mamaltok yung Kapampangan. Opo. Marvin Abdul Wali Makali. Yan. Yan. Dito po sila sa Kapas mismo. So, yan po. Yan po ang ating po mga kapatid na kung saan ay kasama po natin dito at marami din po tayong kasama na talagang hindi lang po Kapampangan, may mga Ilocano din po tayong mga kapatid. No? Sa ating pong mga Kapampangan, Maya Paabak, at gayon din po sa mga Ilocano, na imbag na aksaba kayo, kada kayo amin. Apo, yan. Magandang umaga po sa ating po mga kababayan. Ngayon po, kami po ay narito hindi para siraan ang inyong pananampalataya. Hindi ho kami nandito para tuligsain anumang paniniwala na mayroon kayo. Kami po ay nandito para ibigay sa inyo ang inyong karapatan. Ano po ang karapatan na mayroon po kayo? Yung malaman po ninyo kung ano ang katuruan sa mga Muslim. Kasi marami sa ating mga kababayan Pilipino na mayroon silang mga maling haka-haka pagdating sa mga Muslim. Di ba? Kaya kailangan
ang malaman po nila yung tamang katuruan sa mga Muslim at kung ano talaga ang katuruan ng pananampalataya o relihiyon ng mga Muslim. Diba? Kasi marami sa atin, kapag sinasabing mga Muslim, pumapasok agad sa kanilang mga kaisipan, mga Muslim, mga terorista, mga Muslim, mga masasamang tao, mga Muslim, mga babaero yan. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na yung may mga kababaihan, kapag gustong alamin ng kanyang mister, yung Islam, naku, huwag mo lang alamin niya, baka mag-asawa ka na marami, di ba? Ganun yung mga pananaw ng ating mga kababayan. Pero alam mo ninyo, ang kailangan malaman natin kung ano talaga ang totoong aral. No? Kaya kailangan po natin. Okay, sa pagkakataon na ito, mga kababayan, isa sa pinakamainam po na pangyayari sa atin, yung magkaroon tayo ng ganitong programa. Bakit po? Sa palengking ito, sa pamilihan na ito, makakapamili ka ng maraming mga masasarap na ulam, masasarap na pagkain, mga kagamitan, pwede mo mabilis dito sa pamilihan na ito. At plus, makapagtatanong ka pa sa mga Muslim. Magkakaroon pa kayo ng pagkakataon magtanong sa mga Muslim. Kung mayroon kayong mga katanungan sa Muslim, pagkakataon po ninyo yan. Libre po. Huwag ho ninyong hahayaan na hindi kayo makapagtanong. Libre po ang pagtatanong. Wala ho kayong alalahanin. Hindi po namin kailangan ang laman ng inyong mga bulsa. Hindi ho namin kailangan yung pera po ninyo. Baka akalain ninyo kami nagsasalita dito, hahabulin kayo, bibigyan kayo ng sobre. Hindi po. Wala ho kaming ganoong gawain. Dahil ang salita ng ating tagapaglikha ay hindi kailangan gawing negosyo. Huwag nating hayaan na gawing negosyo yung pangangaral natin. Iisipin mo, gusto mo magligtas ng kaluluwa, tapos hihingian mo pa ng pera. Ano yun? Sasakay sa jeep? Hindi po, mga mahal naming kababayan. Tayo po ay magpapaliwanag para sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi mo kailangan yung kunin pa yung laman ng bulsa ng kababayan mo, pabubuksan mo yung wallet niya, baka mamaya ibibili niya ng bagoong, ibinigay pa sa'yo. Huwag naman. Di ba? Pambili nga lang ng bagok tapos ibinigay pa sa'yo dahil nangangaral ka ng reliyon. Hindi po ganun. Hindi po natin kailangan yung salapi. Ang kailangan lang po natin ay ipaintindi sa ating mga kababayan. I hope na naipaliwanag po namin ang mga bagay na ito para hindi po kayo nangangamba. Ay, baka lumapit ako dyan, hingihan ako ng pera. No, hindi po. Wala po kayong dapat alalahanin, mga kababayan. Okay. Ngayon, isa pa po, mga mahal naming kababayan. Alam niyo ang buhay ng tao ay hindi natin hawak yan. Never na sasabihin mo sa sarili mo, hawak ko ang buhay ko, alam ko kung kailan ako pamamatay, kailan ako babawin ang buhay. Hindi mo alam yan. Kaya kailangan makasigurado tayo sa pananampalatayang pinangahawakan natin. Yung paniniwala na mayroon tayo, dahil kapag hindi tayo nakasigurado, naku, sayang yung napakaikling buhay na mayroon tayo, iisang buhay, at kapag binawi ng ating tagapaglikha, hindi na tayo makakabalik pa sa mundong ito. Kaya tayo nagkakaganito, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong programa. No? Para hindi lang yung pagkain natin ang iniintindi natin, kailangan mapakain din natin yung ating kaluluwa. So ano ang kapagkain ng ating kaluluwa? Yung maibigay natin yung karapatan ng ating kaluluwa. Hindi lang yung karapatan ng katawan natin. Kasi yung karapatan ng katawan natin, kapag nakakain ka na, alam mo naman kung ano mangyayari ang susunod. Ayan, kung saan mo i-deposit yan. Ayan. Yung mga ganyan, mga ano lang yan. Mga kasangkapan lang po iyan. Yung katawan po natin, pagka binawian
tayo ng buhay, babalik at babalik yan sa lupa. Kakainin lang uod yan, mga kababayan. Pero yung kaluluwa natin, yun ang haharap at mananagot sa lahat ng ating ginawa. At siya rin ang tatamasa sa mga gantimpala ng ating tagapaglikha kung tayo ay naging mabuti sa ating tagapaglikha at kinilala po natin siyang mabuti. So, ngayon po, mga mahal naming kababayan, iniimbitahan namin ho kayo, inaanyayahan namin po kayo na pwede po kayo magtanong habang nagsasalita po yung ating tagapagsalita. Pwede po ninyong intirap yan. Hindi ho tayo yung ibang pananampalataya na kapag nagsasalita, sandali, hindi pa ako tapos, tatanungin mo ko. Di ba mayroong mga ganong mga ngaral? As a Muslim, hindi ho kami ganon. Pwede po kayong mag-interrupt. Kapag may tatanong po kayo, sige po, brother, kababayan, mayroon po akong tanong, pwede po ba? Yan, pwede po yun. Libre po yun, mga kababayan. Huwag ho kayong mag-alala. Okay, hindi na ho natin patagalin, mga kababayan. Mayroon po tayong tagapagsalita. Kung makikita po ninyo mamaya-maya, kabilang po siya sa ating pong mga kabataan. Pero mashallah sa Islam po kasi, walang matanda, walang bata. Ang kailangan dito ay sapat ang iyong kaalaman sa pananampalataya na pinangahawakan mo. Yan, di ba? Kaya tatawagin po natin ang isa sa ating mga tagapagsalita na ito po ay kakatapos lang po ito sa pag-aaral. Kakagraduate lang po ng tinatawag na Mahad Al-Ma'arif sa May Baguio po yan. Nag-aral po siya doon. So ngayon, 2 taon po siyang nag-aral at ngayon po ay masyaallah, mapapakinggan po natin. Tatalakay po niya sa atin kung ano ang sinasabi ng mga Muslim na 5 haligi sa Islam. Kasi sa ating pagpapatayo ng anumang gusali, bahay, kailangan may haligi. Para maging matibay ang gusali o bahay na itatayo natin, building, kailangan may haligi po yan. So sa pananampalataya ay kailangan din pong may haligi. Yan naman ho ay tatalakay ng ating tagapagsalita ang 5 haligi ng Islam. Pagkatapos po noon ay ang 6 na pinaniniwalaan naman sa Islam. Kasi mayroon po tayong kani-kanyang paniniwala. Opo, marami po tayong pinaniniwalaan, hindi po ba? Kaya sa Muslim, mayroon pong 6 na pinaniniwalaan at yan naman po ay ipapaliwanag mismo ng ating tagapagsalita. Ito po ay batang-bata pa at mas gwapo pa sa akin. Opo. Ayan. So, tinatawagan natin si Abdul Wali Mercado. Siya po ang maghahatid ng mga aral sa loob po ng pananampalatayang Islam. Inaanyayahan po namin kayo na makinig mabuti. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ibigay po natin ang pagkakataon, ang mikropono na ito sa ating Ustad Abdul Wali Mercado. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmin la yanfa'u al-mal wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ayun nga po, alhamdulillah, papuri po at masasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya pa po tayo ng pagkakataon na mabuhay at alhamdulillah, pinasasalamatan po natin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nandito pa po tayo, may pagkakataon pa po upang hanapin kung ano nga po ang katotohanan sa ating mga buhay. Kasi nga po, di ba, ang iba po sa atin, kung tatanungin po natin ngayon, ano yung dahilan kung bakit nilikha siya sa mundong ito? Kung magtatanong po tayo ngayon, ano po yung dahilan bakit po kayo nilikha sa mundong ito, di ba? Ang iba po, sinasabi po nila upang maging mayaman, upang sumaya sa mundong ito.
At hindi po nila alam kung ano nga po talaga ang totoong dahilan kung bakit sila inilikha sa mundong ito. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At sinabi nga po na Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ko nilikha ang mga tao o ang mga jin, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Ganun po. Kaya nga po, nandito po tayo ngayon, inshallah, na upang ipaliwanag ang limang haligi ng Islam at saka ang 6 na paniniwala sa Islam. So yun nga po, magsisimula po tayo sa haligi ng Islam, sa 5 haligi ng Islam. So dito po, sa 5 haligi po ng Islam, ipinag-utos po sa pananampalatayang Islam ay ang shahada o ang pagsasaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga po sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Ay, kapag Muhammad, dumating ka sa kanila, ay tawagin mo sila sa pananampalatayang Islam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isa at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayun po, no? At pagkatapos po nun, pagkatapos po tawagin sa pananampalatayang Islam o ang shahada, pagsasaksi sa Allah, so doon naman po tayo sa ang salah. Ang salah. Kasi po, sa Islam, meron po tayong pananampalataya o meron po tayong pagsasamba na kung saan palagi yan po itong ginagawa ng mga Muslim. Kasi sa mga nakikita natin, di ba? Sa mga simbahan na ganyan, nakikita po natin ng iba. Kumbaga sa linggo, di ba? Yan po yung magandang araw sa kanila na nagsasamba sila o nananampalataya pupunta sa mga simbahan. Sa Islam naman po, araw-araw po tayo nagsasamba. Kailangan po natin ang pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi doon po lumalakas. Doon po lumalakas yung ating pananampalataya sa Allah. Dahil sa palaging nananalig tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumalakas ang koneksyon natin sa Kanya at lalong nadadagdagan yung lakas o yung paghahanap ng katotohanan sa ating mga sarili, di ba? Pagkatapos po ng sala, ay inuutos din po ang kawang gawa sa sino man na may kaya. Alhamdulillah. At pagkatapos po nun, ang Hajj. Ang Hajj naman po, siya po ang paglipat o paglalakbay sa bahay na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sino man ay may kaya nito, may kakayanan na isagawa ito. At ang huli naman po ay ang saum. Yun nga po, di ba? Yung pagpa-fasting. Pag-aayuno po. Pag-aayon po, yun nga po. Kasi may sinasagawa po tayo na pag-aayuno kapag dumadating ang buwan ng Ramadan. Na kung saan ay ginawa din po ito ni Jesus, di ba? Na kung saan siya din po ay nag-ayuno. No? So, ganun po tayo sa Islam. Na sumusunod po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Jesus nga rin po ay sumusunod sa kanyang Panginoon. O di ba? So, ganun po sa Islam. Yun po ang 5 haligi ng Islam. So, dumako naman po tayo sa 6. O, sa 6 na paniniwala sa Islam. Nasabi nga po sa isang hadith, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. So, sa malapit mo itong kahulugan, itong hadith na ito, di ba? Sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang maniwala sa isang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka mananampalataya o paano ka mananalig na hindi mo alam yung Panginoon mo? Di ba? Kailangan alamin natin, sino nga ba ang totoo? Sino nga ba ang totoong Panginoon? Hindi 3, hindi 2, hindi madami pa. Iisa lang ang Diyos, di ba? Kaya nga nabanggit doon na tu'minu billahi. At nabanggit din sa isang ayah,
liya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, ay upang siya ay sambahin at huwag magtambal sa kanya. So makikita po natin doon na ang Diyos ay isa lamang po. O hindi po pwedeng maging tatlo, hindi po maging pwedeng dalawa. Diba? At pagkatapos naman po yun, ang paniniwala po sa mga anghel. So yun nga po, ang paniniwala po sa mga anghel, na kung saan ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel, na kung saan sila ay sumunod at huwag susway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ayun nga po, di ba, na sila po ay nilikha mula sa liwanag at ang mga tao naman ay nilikha mula sa lupa. At hindi po at tulad na lang po ng mga engkanto, mga jinn, no, di ba? Hindi po natin sila nakikita. Kasi yun po ang pagkakalikha sa atin, di ba? Alhamdulillah. At pangatlo po dito, ang paniniwala po sa kutub, ay ang kanyang mga libro. Kailangan alam po natin kung ano po ang susundin natin, di ba? Siya po ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayun nga po, pagkatapos po ng iyon, paniniwala po sa mga propeta na kung saan ay inutusan na Allah subhanahu wa ta'ala para ipalaganap ang Islam sa mga tao. At isa na doon, ang pinakahuling propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang araw ng paghukom. So ayun nga po, di ba? Dito po sa mundong ito, hindi po tayo mananatili. Pwedeng mamaya o bukas, tayo po ay kunan na Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay. Tayo po ba ay ganap na ready? Na tayo po ba ay ganap na nakakaalam? Na baka mabubuhay ba tayo sa kabilang buhay na dala-dala natin ang totoong relihiyon, di ba? Kaya dapat alamin natin sa ating mga sarili na hindi tayo mamumuhay sa mundong ito magpakailanman. Meron tayong hantungan. At ang hantungan yun ang kabilang buhay. Na kung saan, doon ititimbang lahat ng gawain. Doon lahat mangyayari ang lahat ng mga ginawa mo sa mundong ito at doon mo malalaman kung ano ang mga ginawa mo dito sa mundong ito. At ang paniniwala po sa yung kapalaran at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga po sa isang hadith, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi murrihi wa hulmihi. Sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po naniniwala ang isa sa inyo hanggang sa maniwala siya sa itinakda o kapalaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapasama man ito, mapabuti man ito, o maging mapait man ito o matamis. Kaya ngayon nga po, tayo po ay naniniwala sa kapalaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sikapin natin sa ating mga sarili, hanapin natin ang totoong katotohanan. At ang totoong katotohanan ay ang makilala natin sino nga ba ang Diyos, di ba? Kung sino ang Diyos at kung ano ang relihiyon na tunay. Sinabi nga sa isang aya, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. At sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang relihiyon, tunay na relihiyon, siya ang Islam. Siguro hanggang dito na lamang po, naway nakapulot po kayo ng kaunting aral, inshallah. Ipapasok na po ang mikropono sa ating Imam Say. Jazakallahu khairan. Naway gantimpalaan ka ni Allah sa mga kabutihan. Mashallah, napakaganda po yung kanya pong inihayag sa atin. Una dito ay ang 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam, tulad ng hinihalimbawa po natin, walang naitatayo na gusali maliban na kinakailangan lagyan ng haligi. Bakit? Sapagkat ito yung magtitibay. Ito yung magpapatibay sa isang gusali, building,
bahay, kailangan may haligi. Gayon din po sa pananampalataya. Sa pananampalataya o paniniwala na mayroon tayo, kinakailangan may haligi. So, sa mga Muslim, ang kanilang pananampalataya, katulad po ng aming relihiyon, ay mayroon pong tinatawag na haligi. Una dito ay ang tinalakay ng ating kapatid, yung tinatawag na shahada. Yung shahadatin, ibig sabihin, pagka ang isang tao na hindi Muslim, gusto niyang mag-Muslim, hindi na po kailangang binyagan pa yan. Wala pong binyag sa amin pong mga Muslim. Wala pong binyag sa Islam. So ngayon, ano po ang dapat po niyang gawin? Isa sa paraan na gagawin po niya, yung unang haligi ng Islam. Siya ay manunumpa sa saksi na wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa iisang Diyos na may lalang ng mga kalangitan, may lalang ng kalupaan, na siyang may lalang sa lahat ng bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, siya rin ang may likha sa lahat ng tao. So sasaksiyan po natin siya na siya lamang ang nag-iisang Diyos at ito ay si Allah. Na binanggit ng ating kapatid, ang pangalan ng Diyos na kinakailangan saksihan natin, Allah, sapagkat maging noon, ito yung kanyang ipinahayag at ipinakilalang pangalan sa lahat ng mga propeta like Moises. Di ba? Si Moises, nang siya ay kausapin ng ating tagapaglikha, sinabi sa kanya ng tagapaglikha, Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Chapter 20, verse 14 ng Banal na Quran. Ang sabi niya, katotohanan ako si Allah. Sabi ni Moises, sabi ni Allah o sabi ng Diyos kay Moises, katotohanan ako si Allah. Wala nang iba pang Diyos. Kaya sabahin niyo ako mag-alay ng pagdarasal o panalangin bilang pag-alaala sa akin. So kinakailangan siya yung sasaksihan natin. Ano pangalan niya? Allah. So ito yung sinasabi natin na shahadatin. Ha? Manunumpa tayo, sasaksihan tayo na wala ng ibang Diyos maliban sa nagpakilala sa lahat ng mga propeta. Kasunod po dito ay ang tinatawag na pagsaksi sa kanyang mga propeta. Ang pinaka dapat saksihan ng isang tao na magmumuslim, yung sasaksihan niya na mayroong pinakahuling propeta. Pinakahuling propeta, sugo na dapat paniwalaan ng tao. Ano yun? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako ay sumasaksi na wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa isang Diyos at ito ay si Allah. Ako ay sumasaksi na ang kanyang huling propeta sugo ay si Muhammad. Si Muhammad. Sino si Muhammad? Si Muhammad, mga mahal naming kababayan, siya yung pinakasilyo o pinakahuli ng mga propeta, pinakahuli sa lahat ng mga propeta na tinatawag sa Banal na Quran mula sa chapter 33 ng Banal na Quran, Khataman Nabi. Na ang ibig sabihin ng Khataman Nabi na kailangan natin sasaksihan, siya yung sasaksihan natin na pinakahuling propeta, wala nang iba pang propetang darating. Wala nang iba pang propetang darating. Sino siya? Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sandali. Bakit kailangan kong saksihan na siya ay propeta? Saan siya nagmula? Anong lahi ang propetang ito? Okay, pakinggan mo, kaibigan. Si Propeta Muhammad ay naging ganap na propeta noong 40 years old.
Si Propeta Muhammad. Si Muhammad ay isinilang sa isang lungsod ng Saudi Arabia na kung tawagin ay Makkah o Mecca. Sa Biblia, tinatawag na Bakka. Isa rin sa tawag doon ay Paran. So ito yung lugar na kung saan doon isinilang si Propeta Muhammad, sumakaninawa ang kapayapaan. Si Propeta Muhammad ay kamag-anak mismo na kinikilala nating Hesus Kristo. Si Jesus at si Muhammad ay magkamag-anak. Bilang patunay, mga mahal naming kababayan, si Muhammad ay galing sa lahi ni Ismail. Si Ismail ay anak ni Abraham kay Hagar. Si Hesus Kristo ay galing naman sa lahi ni Isaac. At si Isaac ay galing sa lahi ni Abraham. Anak din ni Abraham. Kanino? Kay Sarah. So si Sarah at si Hagar ay kapwang asawa ni Abraham. Si Ismael at si Isaac ay magkapatid sa ama. Sa lahi ni Isaac, doon nagmula si Hesus Kristo, at sa lahi naman ni Ismael ay doon nagmula si Propeta Muhammad, sumakaninawa ang kapayapaan. Dangan nga lang, si Jesus ay nauna kay Propeta Muhammad. Si Jesus ay isinugo, ipinadala sa angkan ng Israel. Si Muhammad naman, bilang huling propeta, siya ay sinugo sa lahat ng mga nilalang. Rahmatan lil alamin. Siya ay ipinadala o biyaya sa lahat ng mga nilalang. Kaya kinakailangan mo siyang saksihan. Kaya ito yung pinakauna na haligi sa Islam, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Diyos at ito ay si Allah. Pagsaksi na ang kanyang huling propeta ay si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So siya po ay isa sa mga Arabo o tribu Arabo. So tribong Arabo po siya. Okay, so lahat naman kasi ng mga propeta galing sa Middle East. Walang propetang Amerikano, walang propetang Egypt, walang propetang Japan, walang propetang Pilipino, lalo na. Kung may nagpapakilalang propeta na siya ay Pilipino, nakalulungkot. Bakit? Walang propeta na manggagaling sa dugo o sa lahi ng Pilipino. Maniwala kayo. Bakit? Ang lahat ng propeta, according to Bible, ayon sa Biblia, lahat ng propeta ay manggagaling sa lahi ni Abraham. Kung kaya naman si Abraham ay tinatawag na ama ng mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat ang karamihan sa mga propeta sa kanyang kapanahonan ay manggagaling lamang sa lahi ni Abraham. Kaya kapag hindi galing sa lahi ni Abraham, sorry hindi siya kabilang sa mga propeta. So ang pinakahuli sa lahi ni Abraham ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Okay, so yan po yung unang haligi ng Islam. Makatiyak tayo, sasaksiyan natin yung nag-iisang Diyos bilang nag-iisang tunay na tagapaglikha at sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos na mapagtibay natin na tayo ay mayroon ng unang haligi, paraan na kung saan ikaw na ay nasa tamang paniniwala. Dahil sinaksiyan mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa nag-iisang Diyos na ito, na si Allah. Sinaksiyan mo na si Muhammad. Siyempre, after na ikaw ay nakakilala sa totoong Diyos, gagampanan mo naman kung paano mo siya sasambahin. Di ba? Paano mo siya sasambahin? Paano mo siya sasambahin? Hindi pwede na tayo ay gagawa-gawa lamang ng pagsamba. Sabi mo ngayon, ako ay sasamba sa Diyos. Hindi po pwede na sabihin natin, ito yung pamamaraan kong pagsamba sa Diyos. Wala tayong pwedeng gawin para tayo mismo yung gagawa ng sariling ating pagsamba. Mga mahal naming kababayan, kaya ang mga propeta, sugo ng ating tagapaglikha,
ay ipinadala sila sa ibabaw ng lupang ito para turuan tayo sa pamamaraan kung paano tayo sasamba at kikilala sa nag-iisang Diyos. Katulad baga ni Jesus, katulad baga ni Propeta Muhammad, sumakanila nawang kapayapaan. Si Muhammad ay ipinadala bilang huling propeta sugo ng ating tagapaglikha para ituro sa atin kung paano tayo sasamba sa nag-iisang Diyos. Kaya mayroon tinatawag na sala, yung pinaliwanag ng ating kapatid. Ano yung sala? Ito yung panalangin o pagdarasal, pinakaunang pagsamba na dapat gampanan ng isang taong nagsasabing, I am a Muslim. Di ba? Yung tao na nagsasabing na ako'y Muslim, kailangan niyang gawin itong pagdarasal na itong pamamaraan ng pagsamba sa paraan ni Propeta Muhammad, sumakanila ang kapayapaan. Okay? So ano yun? 5 bisis na pagdarasal. Yun ang sinasabi ng ating kapatid na ito. 5 bisis na pagdarasal na kinakailangan gawin ng isang tao na nagsasabing ako'y Muslim. Ang 5 bisis na pagdarasal ay hindi ito ina-apply ng isang tao kung kailan lang niyang gusto. As a Muslim, kailangan everyday, araw-araw ay kinakailangan niyang gawin ito. Hanggat siya ay nabubuhay, hanggat siya ay lumalakad sa ibabaw ng lupang ito, kapag dumating yung time, yung oras, na kung paano ikaw ay sasamba sa nag-iisang Diyos, kinakailangan mo itong gampanan. 5 bisis na pagdarasal ay koneksyon sa ating tagapaglikha. Hindi po pwede na ikaw ay walang koneksyon sa Diyos. Kinakailangan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, lagi tayong may koneksyon sa ating tagapaglikha. Kailangan tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Kinakailangan tayo ay nagpapasalamat sa ating tagapaglikha. Bakit? Dahil araw-araw siya yung nagbibigay sa iyo ng biyaya. Siya ang nagbigay sa iyo ng kalakasan. Siya ang nagbigay sa iyo ng kalusugan. Siya ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Lahat ng tinatamasa mo, kaibigan, kababayan, sa mundong ito, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Ikaw ay humihinga mula sa hangin. Libreng hangin ibinibigay sa iyo yan. Kaya kinakailangan mong pasalamatan ang iyong tagapaglikha. Opo, hindi tayo wala lang. Hindi ba may mga tao na sasabihin niya, ay salamat po Diyos ko. Di ba? Hindi po. May paraan kung paano mo pasasalamatan ng ating tagapaglikha. Kaya naman, ang ating pananampalatayang Islam, ang ikalawang haligi nito ay ang 5 bisis na pagdarasal. Paraan na itinuran at iniwan sa atin ng huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dito tayo nakikipagtipan, nakikipag-usap sa Diyos. Kaya ang mga Muslim, sa pagkagising nila, bago sila pumunta sa kanilang mga hanapbuhay, kung ikaw ay nagninegosyo, pumupunta sa mga pamilihan na ito, magtitinda, bago ka magtinda, bago mag-almusal ang iyong katawan, pakainin yan, ay magdasal ka muna. Di ba? Humingi ka muna ng gabay sa ating tagapaglikha, magpasalamat ka muna sa paraan na itinura ng propeta. Di ba? Ganun din po pagdating sa tanghalian. Pasalamat ka pagdating ng oras ng tanghalian, hindi lang yung pagkain ng yung katawan ang haharapin mo. Dapat pakainin mo rin ang kaluluwa sa pamamagitan ng paghihingi ng gabay at pagpapasalamat sa ating tagapaglikha. Oo. Kaya ang mga Muslim, may dasal bago mananghalian. Gayon din po, pagdating po ng hapon, mga bandang 3:00 ng hapon, kinakailangan bago natin pamirindahin yung ating katawan, kailangan pasalamatan muna natin yung nagbigay ng ating pamirinda.
Yung pagkain. Yung nagbigay sa atin ng gabay, nagbigay sa atin ng kalakasan. Pagdating naman ng gabi, pag-uwi natin, kailangan natin magpasalamat uli sa lakas na ibinigay niya sa buong maghapon, sa kalusugan na ibinigay niya sa atin buong maghapon. Kailangan natin magpasalamat at magdasal. Kaya ang mga Muslim, alas 6 ng gabi, before, nagdarasal muna ang mga Muslim. Yan. Pagdating po ng alas 7 ng gabi, o di kaya before 8 o'clock, ang mga Muslim ay nagdarasal bago matulog. Di ba? Hihingi tayo ng tulong sa ating tagapaglikha, gabay. Magpapasalamat dahil binigyan tayo ng pagpapahinga. Patutulugin niya tayo. Hindi natin alam kung magigising pa tayo kinabukasan. Di ba may mga tao na natulog hindi na nagising? Di ba? At least, before na ikaw ay mag-sleep o matulog, syempre, nakapagpasalamat ka muna sa Diyos, o nakapaghingi ka muna ng gabay. Di ba napakasarap noon? Bago ka matulog, nakapagpasalamat ka muna sa tagapaglikha mo. So, kahit anong mangyari, at least nauuna mo lagi yung tagapaglikha mo. So, yung po yung ikalawang haligi ng Islam. Yung 5 haligi ng Islam, ito yung pangalawang haligi. Ikalawa, mga mahal naming kababayan, nakapakinabangan ng pagdarasal, sabi ng Propeta Muhammad sa makanalawang kapayapaan, kung ikaw ay may ilog sa tapat ng iyong bahay, at ikaw ay naliligo doon ng 5 times a day, ibig sabihin 5 bisis sa isang araw, naliligo ka doon. Ang tanong ng propeta, may dumi pa kaya o libag na natitira sa iyong katawan? Ang sagot ng kanyang mga disipulo, wala na po o propeta. Nakita ho ninyo, bakit? Ikaw ba naman, ligo ka ng ligo 5 bisis? May dumi pa kaya matitira sa katawan mo? Wala na. Ganun din po sa pagdarasal. Araw-araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, nagkakasala tayo. Saan? Sa isip, sa gawa, sa salita, nagkakasala tayo. Di ba? Kung minsan na pag-iisipan mo yung kapitbahay mo na hindi maganda, ngayon, yung kapitbahay mo o di kaya yung kasama mo sa negosyo, napapag-isipan mo na di maganda, naagawan mo ng customer yung pwesto mo. Paano mo hihingi ng tawad yun? Di ba? As a Muslim, lahat ng yan ay kinakailangan hihingi natin ng tawad sa Diyos. So, ang mga Muslim, 5 bisis magdasal. Paglilinis ito na katulad ng halimbawa ng pagligo ayon sa Propeta Muhammad sa makanilawang kapayapaan. Nalilinis natin ang ating mga sariling kaluluwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Paano kung hindi ka na nagdarasal? Wala ka nang ginagawang hakbang para ikaw magdasal. Nako, subhanallah, luwalhatiin ang nag-iisang Diyos na si Allah. Kung hindi natin gagawin ito, nasaan yung pagtanaw natin ng utang na loob? Ang bihira ka, nandito ka sa palengke. Nandito ka, nagbibinta, hindi ka man lang makagawa ng paraan para magpasalamat sa Diyos. Hindi ba siya yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan? Hindi ba siya yung nagbibigay sa iyo ng biyaya? So as a Muslim, may paraan. Gawin mo yung 5 bisis na pagpapasalamat lagi sa ating tagapaglikha. Ika-3 na haligi ng pananampalatayang Islam, pagkatapos na ikaw ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat nasambahin maliban sa isang Diyos na ito ay si Allah, at sumaksi na si Muhammad ang pinakahuli, the last and final of prophet of Allah, siya yung pinakahuling propeta ng ating tagapaglikha. Sinaksihan mo to. At pagkatapos ikaw ay nag-aalay ng pagdarasal ng 5 bisis, okay, natuto kang magpasalamat, kailangan matuto ka naman magbigay. Di ba? Sa Islam,
Kung ikaw ay isa kang mananampalatayang Muslim sa Islam, kung ikaw ay nag-aalay ng pagdarasal, kinakailangan matuto ka naman magbigay. Paano ba yon? Paano ba yung magbigay? Ang ikatatlong haligi ay ang tinatawag na zaka. Ang zaka, ang ibig sabihin, taunang kawang-gawa. O, taunan po ito ha. Hindi ito yung pupunta dyan si Brother Marvin Makali, lilimutin kayo, magbigay kayo para sa Diyos. Hindi po ganun. Ha? Ito po, taunan. Halimbawa, ako, halimbawa ko na lang ng aking sarili, ako ay mayroong naipon. Mayroon akong naipon na 1 million. Sana nga. Inshallah, no? Sa pahintulot ni Allah. Nakaipon ako ng 1 million. Bago ko po siya isip. Ibig sabihin, ilagay sa bangko. Bago ko po siya itago. Kinakailangan bawasan ko siya ng 2.5%. Oh, babawasan ko siya ng 2.5%. Anong gagawin dito? Ibibigay sa sambahan, dadalhin sa sa pamunuan ng sambahan, tapos doon, sure din naman. Ha? Kaya nga may mga simbahan ngayon, grabe, yumayaman yung pamunuan ng simbahan, pero yung tagasunod, patuloy na naghihirap. Di ba? As a Muslim, hindi ganon. Kapag ikaw ay may inaipon na 1 milyon, babawasan mo 2.5%. Ngayon, ang gagawin mo, maghanap ka ng isang naghihirap na kapwa mong mananampalataya. Ha? Ibibigay mo sa kanya itong 2.5%. Ha? Ang saksi sino? Tagapaglikha, ang ating nag-iisang Diyos. At ikaw na nagbigay sa kanya, at siya na binigyan mo, kayo lang ang nakakaalam. Hindi mo kailangang ipagmalaki na tinulungan ko si Juan. Kaya yan, yumaman si Juan, nagkaroon siya ng punan kasi binigyan ko siya ng punan. Hindi ganoon. Sa Islam, kung ako ay mayroong 2.5% na ibibigay sa iyo, ang saksi natin ay ang nag-iisang Diyos, nakakaalam ako at ikaw na binigyan. Hindi ko na kailangan ipagmalaki. Ganyan po yung ikatatlong haligi ng Islam. Taunang kawang-gawa. Sandali, paano ko naman may apply yung taunang kawang-gawa? Ha? Paano ko makapagkakawang-gawa kung ako'y isang dukha? Kung ako'y isang mahirap? Di ibig sabihin, hindi kompleto yung haligi ng aking pananampalataya. Kasi 5 haliging pananampalataya yun eh. So, ang ikatatlo, yung pagbibigay ng kawang-gawa. Ibig sabihin, mahirap ako. Paano ako makapaggagawa ng kawang-gawa o makakapagbigay ng kawang-gawa? Ha? Sandali, huwag kang mag-alala. Dahil kasama ka sa dapat bigyan. Di ba? Kung ako ay may kakayahan, ako ay magbibigay sa iyo. Ngayon, paano ka naman makakapagkawang-gawa? May mga voluntaring kawang-gawa sa Islam. Ha? Halimbawa, yung kaibigan mo, yung kilala mong tao, mapangiti mo lang siya, mapasaya mo lang siya, isang itinuturing ito sa Islam na kawang-gawa. Napaligaya mo yung kaibigan mo, napasaya mo siya. Di ba? Dahil doon sa payo, doon sa salita na ibinigay mo, natuwa siya, yun ay kawang-gawa. Kung halimbawa naman ay dito sa daan na ito, yung nakakaarang dyan sa daan na yan, inalis mo. Yung maaaring matalisod yung mga tao, maaaring nakakaabala sa mga daan na yan, inalis mo. Yan ay kawang-gawa. Kita mo ninyo? Akala ninyo, lugi tayo mga mahirap? Hindi. Makakapagkawang-gawa tayo kahit hindi pera. Kasi yung iba, ibinabase nila yung kawang-gawa sa pera. Huwag naman, puro na lang tayong pera, di mukhang pera na tayo. Mga mahal namin kababayan, ang kawang-gawa, marami tayong pwedeng gawin na kawang-gawa. Halimbawa, ikaw nagtitinda ng prutas. Sa mga nagtitinda ng prutas, kinumpleto mo yung timbangan mo.
Yung kiluhan mo, kinumplito mo yan. Kawang-gawa yan, kaibigan. Hindi mo inililoko yung kababayan mo. Di ba? Hindi mo siya niluloko. Kasi marami ngayon, sa mga naghahanap buhay, lalo na sa timbangan, ako, matakot tayo sa Diyos. Galit na galit ang Diyos sa mga tao ng darayan ng kanilang timbangan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya kung ikaw, nagtitinda ka ng prutas o anumang kinikilo, kaibigan, dapat tingnan mo mabuti kung ito ay kompleto kahit isang tuldok. Ibigay mo yung karapatan ng bumibili sa iyo. Kawang-gawa yan. Oh, kawang-gawa yan, kaibigan. Okay, tawag ninyo, napakaganda po sa Islam. Hindi po pwede. Kung kinakailangan na sobrahan pa natin, mas mainam. Mas mainam. Kaysa sa kulangan mo. Oh. Kaya mga mahal naming kababayan, sa Islam, itinuturo po yan. Okay. Iwanan natin yan. Iwanan natin yan. Dito po, sa ikaapat naman ng haligi na sinasabi ng ating kapatid. Kapatid, kaibigan, alam mo ba na ang ikaapat na haligi ang tinatawag na Sawmu Ramadan? Ano yung ibig sabihin ng Sawm? Pag-aayuno, pagpapasting. Ano ang tulong ito sa mamamayan? O, di ba? Kunin natin na may tutulong ito. Pakinggan mo kung bakit napakalaki na aral sa Islam ang tinatawag na pag-aayuno. Sa banal na Quran, sinasabi ng ating tagapaglikha sa chapter 2 ng banal na Quran, ganito po pagkakasabi. Pasensya na po kayo, hindi po ako kakanta. Pero ito yung pamamaraan ng pagbanggit ng mga talata o kabanata mula po sa aming banal na Quran. Kinakailangan nasa maayos na tono. Hindi po ito pagkanta. Pero itong pagkakasabi sa chapter 2, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anong ibig sabihin nun? O kayong mga mananampalataya, mga naniniwala sa kaisahan ng Diyos, ang pag-aayuno o pagpapasting ay itinalaga o ipinag-uutos sa inyo upang nawa kayo ay maging matatakutin sa Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ang pag-aayuno, ipinag-uutos sa atin at ipinag-uutos din sa mga nauna sa atin. Ha? Tinanong ninyo ha? Yung pagpapasting na ginagawa ng mga Muslim, ginagawa namin ngayon sapagkat ginawa din ng mga nauna pa sa atin. Like Jesus. Si Jesus, chapter 4, verse 2 ng Mateo, nagpasting siya ng apat na pong araw at 40 gabi at siya ay nagutom. Di ba? Nagutom siya. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasting. Okay. Ito yun. Ano ang may tutulong niya sa atin bilang mamamayang Pilipino? Huwag na tayong pumunta sa mga iba pang bansa. Dito na lang. Tingnan nyo ha. Kung ikaw ay mag-ayuno, isa kang mahirap. Mahirap ka, pamilya mo mahirap. Siyempre, kasama ko doon, mahirap din ako. Nagpastik tayo. Alam mo bang may tutulong nito? Magtitiis kang magutom. Magtitiis kang mauhaw. Titiisin mo ito. Bakit? Tuturuan ka ng Diyos na maging matiisin ka kung sakaling dumating ang kahirapan. Kung dumating ang kahirapan na wala ka ng makain, wala ka ng mainom, at least kaya mong tiisin. Kasi alam mo, mag-ayuno. Di ba? Ngayon, kapag marunong kang magtiis sa gutom, marunong kang magtiis sa gutom, ang tanong, gagawa ka pa ba ng kalukuhan? Gagawa ka pa ba ng masama? Ang sagot ay hindi. Bakit nakakapagnakaw ang mga magnanakaw? Kasi ang katwiran nila, nagugutom daw sila. Maliban doon sa mga kilala ko, hindi na nga sila nangugutom, nagnanakaw pa.
Di ba? Kilala niyo yun. Okay, mga mahal namin kababayan, bakit nakakapagnakaw sila? Bakit may mandurukot? Bakit may nangingitlap? Bakit may nanguhulap? Ang sagot, kasi nagugutom daw sila at nagugutom yung kanilang pamilya. Di ba? Yun ang dahilan nila. Pero sa Islam, kapag marunong kang magtimpe, marunong kang magpasting, mag-ayuno, hindi mo magagawa yun. Di ba? Kasi sanay ka na magutom Okay. Pangalawa, ang may mga kaya sa buhay, matututo silang maging bukas palad. Magkakaroon sila ng ugali na magkakaroon sila ng pagiging bukas palad para sa kanilang mga kapwa-tao. Bakit? Tingnan nyo. Ang pag-aayuno ay ipinaguto sa mayaman at mahirap. Hindi lang magpapasting yung mahirap. Kawawa naman, puro na lang fasting. Di ba? Pati yung mga mayayaman na Muslim ay pinagutusan na mag-ayuno. Bakit? Para maramdaman nila kung ano ang nararamdaman ng mga mahirap. Di ba? Para maramdaman nila kung ano nararamdaman ng mahirap. Kaya makikita ninyo, every month of Ramadan, punta kayo sa Saudi Arabia, sa mga iba't ibang moske dito sa Pilipinas, makikita ninyo, grabe ang mga pagkain na tinatangbak ng mga mangyayaman ng mga Muslim. Ha? Grabe. Ang dami nilang ipinamimigay, hindi na sila kailangan hihingian. Sila mismo ang nagdadala ng mga pagkain at nagbibigay ng kanilang kayamanan. Every month of Ramadan. Opo. Bakit? Kasi nararamdaman ng mayaman kung ano nararamdaman ng mahirap. Di ba? Bakit kayo nga tayo ngayon? Ano nangyayari sa atin? Bakit ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap? Bakit? Kasi hindi nararamdaman ng mayaman kung ano nararamdaman ng mahirap. Di ba? Kaya kaganda nga ng pananampalatayang Islam. Dahil dito, mararamdaman mo kung ano nararamdaman ng kapwa mo. Di ba? Aba, sabi ng mayaman, ganito pala pag ako nag-ayuno, nagpapasting ako, nararamdaman ko kumakalabang aking sikmura. May kapitbahay siyang mahirap. Doon makakatulong siya. Kasi nararamdaman niya kumakalabang sikmura Di ba? Kaya ipinag-utos yan ng ating tagapaglikha ang pag-ayuno. Pagpapasting. Di ba? Okay. Upang anya kayo ay maging matatakutin sa Diyos. Opo naman. Tuturuan tayo maging mabuting tao. Tuturuan tayo maging matatakutin sa Diyos. Opo. Mga mahal namin kababayan, kaya napaka-laking aral po sa Islam ang pagpapasting. Kaya nga, ika-apat na haligi ng Islam. Ang ikalan ng haligi na binanggit ng ating kapatid ay ang tinatawag na Hajj. Ano yung Hajj? Kung may mga kapitbahay kayo, ang tawag sa kanila, Haji. Haji. Hindi yung Haji na muto, ha? Haji. Halimbawa si Ibrahim, Haji Ibrahim, Haji Ali. Di ba mayroon kayong mga naririnig na gano'n? Ha? Pera lang, ika nga, sabi ko nga, pera lang yung Haji na muto. Hindi yun, ha? Okay, mga mahal namin kababayan, kapag sinasabing Haji, ibig sabihin, nakatungtong siya sa isang lungsod ng Saudi Arabia na kung tawagin ay Makkah. Doon sa lugar na yon, yun yung taunan na dinadalaw ng mga may kakayahan ng mga Muslim. Nag-ahaj sila, bumibisita sila doon sa bahay panalanginan na itinayo sa panahon pa ni Adan. Pinakauna si Adan at si Eva. Yung kanilang bahay panalanginan na itinayo. Pagkatapos nung nawala iyon ng napakaraming taon na dumaan, aba ipinalik sa panahon ni Abraham at si Ismael na itayo uli itong lugar na yan na sa Makkah matatagpuan o Mecca, diyan po nag-ahaj ang mga Muslim, bumibisita po sila dyan. Alam mo ninyo, pag bumisita po tayo dyan, milyon-milyon po yung mga tao na nandyan.
Ha? May mga iba't ibang tribo, may mga iba't ibang kakayahan sa kanilang buhay. Ha? Diyan po pantay-pantay. Walang hari. Ibig sabihin, hindi kinakailangan na ito yung pwesto ng king ng Saudi Arabia. Ha? Ito yung ano. Pagka pumunta po tayo doon, pareho lang ang gagawin nyo ng king ng Saudi Arabia at ikaw na ordinaryong tao. Kung ano yung kasuotan mo, siya rin naman ang kasuotan nila. Opo, pantay-pantay po tayo. Puti, itim, ano man ang kulay o anyo na meron ka, pare-parehas po tayo sa oras na yan. Yan po yung tinatawag na Hajj. Ha? Ginugunita dyan ang mga ginawa ng mga propeta like Abraham. No? Kung ano yung kanilang ginawa sa oras na yan, yan ang ginagawa dyan sa lugar na yan. Yan po yung Hajj. Okay? Sana po naintindihan mo po ninyo. Sino ang obligadong pumunta roon? Kasi paano naman ako makapunta doon na isang mahirap na Muslim? Mayroon pong kaparaanan. Una, kondisyon. Kailangan malakas, malusog ang pangangatawan at kumplito ang pag-iisip, hindi abnormal. Okay? At siyempre, may kakayahan magmasahe mamasahe saan? Sa eroplano. O, pagka wala kang pamasahe, paano ka makarating doon? Di ba? So yun po. So yun po yung ikalimang haligi ng Islam na kung saan diyan inilalagay yung pagiging pantay-pantay ng mga tao. Hindi ba yun ang gusto natin mga Pilipino? Ha? Yung pagiging pantay-pantay natin? Ha? Hindi yung mula sa ating kabataan hanggang tumanda tayo, magkakaiba talaga. Hanggang mamatay tayo, may pagkakaiba. Titingnan yung kalakaran ngayon. Iba yung kalagayan ng mahirap talaga sa mayaman. Opo. Siyempre ha, tingnan nyo, sa kalakaran ng pamumuhay ng mayaman, sa kalakaran ng pamumuhay ng mahirap, paano po magiging pantay-pantay yan? Kung hindi tayo Muslim. Ha? Mga mahal namin kababayan sa Islam, pwedeng maging pantay-pantay po tayo. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka. Tingnan nyo ha. Dito lang tayo kapag namatay ang tao kasi diyan tayo pupunta eh. Wala tayong pupuntahan kundi kamatayan eh. Lahat tayo babawian ng buhay. Alam po ba ninyo na ang pag-asikaso at pamamaraan sa namatay na mayaman at mahirap na Muslim pareho lang? Hindi po magkakaiba. Ha? Kapag tiningnan natin sa ibang pananampalataya, yung kabaong, papasensya na kayo, bakit ganito pinag-uusapan natin? Kasi diyan po tayo hahantog. Kabaong ng mayaman, grabe, kalahating milyon, 1 million, yung mahirap, pinagtagpi-tagpi, bigay pa ng gobernador. Di ba? Subhanallah. Napakalaki ang pagkakaiba. As a Muslim, pari-pariho lang po. Yan. Okay. Puntahan na naman natin yung pinaliwanag ng ating kapatid na 6 na pinaniniwalaan sa Islam. Pagkatapos ng 5 haligi ng Islam, mayroon pong 6 na pinaniniwalaan sa Islam, mga kababayan. Una, paniniwala sa Diyos. Ikaw na kababayan ko, kaibigan ko, Pilipino, may paniniwala ka sa Diyos. Huwag mo sabihin wala kang paniniwala sa Diyos. Kahit ngayon hindi naniniwala sa Diyos, kapag nadulas yan sa daan, makakatawag pa rin yan sa Diyos. Diyos ko po. Pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero lahat tayo naniniwala sa Diyos eh. Opo, meron tayong paniniwala sa Diyos. Sandali, paano naman pinaniniwalaan ng Diyos sa mga Muslim? O, pakinggan mo kaibigan ha. Ang paniniwala po namin, kung ikaw naniniwala ka na mayroong isang Diyos sa Islam, kinakailangan manatili siyang isa. Nakuha po ninyong ibig kong sabihin. Lahat tayong mga Pilipino, kapag tinanong ka, ilan ang Diyos? Sagot, only one. Isa lang ang Diyos. So kung kailangan sa Islam, manatiling nag-iisa siya. Kailangan maging totoong only one yan. Ha? Hindi yung pagdating sa isang Diyos, mamaya-maya magiging 3.
Di ba? As a Muslim, kinakailangan manatiling siya ay nag-iisa. O una, pangalan. Pangalan. Mayroong tatlong aspeto. Ha? Kailangan ang Diyos, sa tatlong aspeto na ito, makikilala mo siya. Okay? Una dito, yung tawhid al-uluhiyah. Anong ibig sabihin nun? Kaisahan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kailangan siya lang yung sasambahin mo, wala nang iba. Ha? Pag sinabing isa lang, siya lang yung paglilingkuran mo. Pangalawa, yung tauhid al-rububiyya. Ito yung pangalawang aspeto. Yung kaisahan sa kanyang pagiging Panginoon. Kailangan siya lamang yung tatawaging Panginoon. Kaya nga makikita po ninyo sa mga tao na hanggang ngayon ay naniniwalang si Jesus ay Diyos, Panginoon. Galit na galit si Jesus sa mga taong tatawag sa Kanya na Panginoon kasi mayroon lang siyang Panginoon na itinuturo Mayroon lang siyang itinuturo na Panginoon at yun ang nag-iisang Diyos. Yan, baka tanungin po ninyo ko, sandali, bakit nasabi mo na magagalit si Jesus sa mga taong tumatawag sa Kanyang Panginoon? May ibibigay po akong talata sa inyo sa Biblia kapag tinanong po ninyo ako. Di ba? Kasi sinasabi ko po sa inyo, taasan ko pong sinasabi sa inyo, magagalit si Jesus sa mga taong tumatawag sa Kanyang Panginoon. Bakit? Sapagkat mayroon pong Panginoon na itinuro si Jesus. Isa lang. At ito yung pinapanatili sa larangan ng pananampalatayang Islam. Apo. Ngayon, tanongin niyo ko kung ano at saan mababasa yung sinasabi kong galit na galit si Jesus sa mga taong tumatawag na si Jesus ay Panginoon. Okay, balik ko po natin yung ikalawang aspeto. Kailangan ang tatawagin natin Diyos ay ang Diyos na siya lamang ang Panginoon, nag-iisa. Manatili siya sa iisa niyang pangalan. Okay, ano yun? Yung tinatawag na asma, tauhid al-asma wa sifat. Yung kaisahan sa kanyang mga tawag sa Diyos. No! Never! Nagagawin ito ng isang Muslim. Kinakailangan ang magpapakilala mismo sa kanyang pangalan, yung nagmamayari ng pangalan. Oh, sino nagmamayari ng pangalan na yan? Allah, yung Diyos na nag-isa. Paano niya sinabi at paano niya ipinahayag ito? Bumaba sa lupa, nakipagtipan sa tao, o tawagin niyo kung Allah? Hindi. Nakipag-usap siya sa kanyang mga propeta like Moses. Tulad na sinabi ko kanina na talata. Matatagpo natin sa chapter 20 verse 14 ng Holy Quran at sinasabi dito, Innani anallah. Kaya ang lahat ng mga Muslim, kahit na mayroong iba't ibang lingwahe ang mga Muslim, Kapampangan, Ilocanong Muslim, Tagalog na Muslim, Bisayang Muslim, taga Mindanao man yan, Mapamaranao, Mapatausog, Maguindanao, ano man ang lingwahe na mayroon ng mga Muslim, Mapa-Amerikano, Arabo, kapag tumawag sa pangalan ng Diyos, iisang pangalan lamang Allah. Allah. Opo, hindi na iiba. Ngayon, kung hihingihan niyo ko ng isang patunay, Allah, kahit saan ka mapunta, ang tawag sa Diyos, Allah, basta siya Muslim. Di ba? Okay. Bibigyan ko kayo ng isang talata sa Biblia. Basahin po ninyo, pag-uwi po ninyo, ha? Hindi po ito sa Quran namin mga Muslim. Sa Biblia po ito. Pag-uwi po ninyo, basahin po ninyo mismo sa inyong Biblia. Zephaniah chapter 3, verse 9. Okay? Basahin po ninyo yan. Ano nakalagay doon? Sapagkat aking ang sasaulian ng aking mga bayan ng isang dalisay na salita. Nang sa gayo'y makatawag sa isang Diyos o sa pangalan ng iisang Diyos. Kailangan hindi nagbabago yung pangalan ng Diyos. Hindi yung pag nandun ka, iba yung pangalan ng Diyos. Pagdating mo dito, iba ang pangalan ng Diyos. Pagdating mo sa Amerika, iba ang pangalan ng Diyos.
Eh kung ang tao nga, kung ikaw si Juan, o di kaya kung ikaw si, pasensya na po, kung ikaw ay si De La Cruz, hindi na iba yung pangalan mo eh. Diyos ba kaya? Kinakailangan sa lahat ng panahon, hindi na iba pangalan ng Diyos. Di ba? Bakit? Kung gaano napaka-importante, pinasasamba tayo nga ni Jesus eh. Paano tayo pinasasamba ni Jesus? Pinasasamba niya tayo sa pangalan ng Diyos. Hindi niya tayo pinasasamba kung ano-anong bagay, kundi pinasasamba niya tayo sa pangalan ng Diyos. Ang mababasa sa Biblia po ito ng ating mga kababayan. Mateo 6:9. Basahin po ninyo yan. Itinuturan ito at kinakanta sa sambahan ng mga not yet Muslim, sa mga hindi Muslim. Di ba? Kinakanta pa niya yan, kinakanta pa po nila yan, ano? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Ano pinasasamba? Pangalan. Kaya napakahalaga ang pangalan ng Diyos. Kasi hindi ka pakikinggan ng Diyos kung hindi ka tatawag sa pangalan ng Diyos ayon sa itinuran mismo ni Jesucristo. Diba? Pero may mga tao na hindi nila binibigyan ng halaga. Basta naniniwala ako sa Diyos. Hindi ikaw nga may sarili kang pangalan eh. Papaano kung ang Diyos? Napaka-unfair naman kung ikaw na tao may pangalan, ang Diyos wala pangalan. Di ba? Mga mahal namin kababayan, sa Islam may pangalan ng Diyos. Kung ikaw pasensya na sa may mga pangalang Lorna. Ayan. Halimbawa ikaw si Lorna, pangalan mo yun eh. Pag ikaw napasyal, binabati ho natin na may pangalang Lorna, Yan. Shout out natin ang may pangalang Lorna. Ayan. Kung may nagtitinda dito pangalan Lorna, tagdiligin mo natin yung kanyang paninda. Okay. Lorna, pangalan niya. Halimbawa, nagtitinda ng isda, prutas, ano man ang kanyang paninda. Okay. Halimbawa, hahanapin ko. Kilala ko yun eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya, Lorna. Ngayon, ang inahanap ko, si Bilma pala. Bilma. Kilala po ba ninyo si Bilma? Nagtitinda ng ganito, isda, ganyan. Shout out natin ang mga pangalang Bilma, Okay. Ngayon, Lorna ang hinahanap ko, pero yung Bilma ang naalala ko. Paano mo matatagpuan si Lorna kung hindi yung pangalan niya ang maririnig ng tao? Ipakilala, ito si Bilma. Hindi pala siya, hindi yung hinahanap ko. Di ba? Ngayon, nilitaw ngayon, maalala ko, si Lorna pala. Ayan, di ba? Ganun po kadali, mga mahal namin kababayan. Ganun din po sa Diyos. Sa loob ng 24 hours, nagpapakasumamo tayo, samba tayo ng samba sa Diyos. Pero hindi pala pangalan ng Diyos yung tinutukoy mo. Basta Diyos ka lang ng Diyos. Diyos ko po, Diyos ko po. Di ba? Paano ka pakikinggan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, dumalangin kayo sa akin at kayo ay aking tutugunan. Di ba? Yun. So, ang kailangan mong matawag na pangalan, yung pangalan mismo ng Diyos. Kaya napakahalaga sa mga Muslim, every time na sila ay magdarasal, unang-unang babanggitin, pangalan ni Allah. Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila. Okay, tawag ninyo, pangalan ng Diyos. Okay, iwanan na natin yan. Dahil maraming pag-uusap hinggil dito. Okay, mga mahal naming kababayan, itong Allah na ito, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo malito, binigyan ng katangian. Pinaliwanag niya kung ano ang kanyang katangian. Hindi ka nagagawa ng sarili mong pag-iisip, kagaya ng pag-iisip. Sabi nila, yung isa na yan, naging tatlo, parang itlog, may pula, may puti. Ganon, di ba? Yung mga paliwanag nila. Kaya yung tao nalilito. Sa Islam, para hindi ka na malito, sa Diyos, pinaliwanag niya kung anong kanya mga katangian. Una, sabi niya,
Qul huwallahu ahad. Ha? Say, O Muhammad, sabihin mo Muhammad, Allah is only one God. Di ba? Ano ibig sabihin? Sabihin mo Muhammad, na si Allah ay nag-iisang tunay na Diyos. Nag-iisa. Hindi pwedeng maging tatlo. Hindi pwedeng maging 3-in-1 ang Diyos na katulad ng kape. Mga mahal naming kababayan, ang Diyos sa Islam ay mananatili siyang mag-iisa sapagkat ito ang kanyang sinabi. Gaya rin naman ng iniaral ng mga iba pang propeta like Jesus. Si Jesus, anong pangaral ni Jesus? Pakinggan mo. Kababayan ko. Ha? Kukunin natin ang aral ni Jesus sa Mark 12, verse 29. No, Mark, sa Biblia po ito, ha? Sa Marcos po ito. Katangian ng Diyos na pinapakilala ni Jesus. Ano sabi sa kanya? As sumagot si Jesus. Bakit sumagot si Jesus? Kasi may mahalagang utos. Sabi ng mga eskriba, mga matatalinong tao sa kanyang panahon, O Jesus, aming guro, sabihin mo sa amin kung ano ang pinakamahalagang utos. At sumagot si Jesus. Marcos 12. Ang kabanata o talata ay 29. Ano sabi niya? Pakinggan mo ang Pangulo ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang iisang Panginoon. O maliwanag, di ba? Sabi ni Jesus, iisa lang pala yung Panginoon. Okay? So, yun din po ang nililinaw ng banal na Quran, nililinaw sa panahon ni Propeta Muhammad. Ha? Sabihin mo Muhammad na si Allah ay nag-iisa. Para hindi na tayo malito, Allahu Samad. Pag sinabing Allahu Samad, wala na siyang pangangailangan. Kung ikaw na tao, may pangangailangan ka, kailangan mo pumunta sa palengke at bumili ng bigas. Ha? Bumili ng bigas. Oy, siya nga pala, medyo bumababa bigas ngayon. Okay, so, kaya mga mahal naming kababayan, bibili ka ng bigas, bibili ka ng ulam, isda, o gulay, kailangan mo yan eh. Yan ang kailangan natin mga tao, di ba? So, ang Diyos, hindi niya kailangan pumunta sa palengke, bibili ng bigas, ulam, no! Wala siyang ganung pangangailangan. Hindi kumakain, hindi umiinom ang Diyos na si Allah. Ya? Bakit? Sapagkat sa kanyang lahat ay umaasa, siya ang tagapagtaguyod ng lahat ng kanyang mga nilikha. Yun si Allah. Yun ang nag-iisang Diyos. Siya ay laging buhay. Hindi siya makakaranas ng kamatayan. Hindi makakaranas ng pagkaantok. Lalong hindi matutulog ang Diyos. Kaya sa mga Muslim, wala yung kanta na, natutulog ba ang Diyos? Walang ganun. Hindi natutulog ang Diyos. Ha? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Allahu wal hayyul qayyum la takhuduhu sinatu wala nawm. Chapter 2, verse 255 ng banal na Quran. Ano sabi doon? Si Allah, siya si Allah, ay laging buhay. Ang antok, iglip, ay hindi makapaghahari sa Kanya. Hindi natutulog. Ayan. Kaya never na ikakanta ng isang Muslim, ang natutulog ba ang Diyos? Walang ganun. Okay. Lam yalid wa lam yulad. Si Allah ay hindi ipinanganak kasi nag-iisa eh. Pag nag-iisa, hindi niya kailangan ipanganak. Kasi kapag ipinanganak ang Diyos, lalagay na may magulang. Eh, ilan yung magulang niya? Tatay, nanay. O di ilan na sila? 3. Di ba? Eh, papaano yung lula at ulo? O di ilan na sila? Di ba? Kaya ang Diyos hindi pwedeng ipanganak. Dahil ang Diyos walang pinagmulan. Kung tayong lahat ay mayroong pinagmulan,
ang tao may pinagmulan, ang Diyos walang pinagmulan. Kaya, di ba? Sabi mo, may hangganan na lahat ng bagay. Pero si Allah, walang hangganan ang kanyang pagkadiyos. Walang kawakasan ang kanyang pagkadiyos. Okay, ano ba? Si Allah ay hindi rin pwedeng magkaanak. Kung hindi siya pwedeng ipanganak, hindi rin siya pwedeng magkaanak. Mga mahal namin kababayan, kaya kung ang Diyos mo lalagay at tatawagin natin Diyos Ama, ano bang ibig sabihin ng Ama? Pag sinabing Ama, isang lalaki, pagtipan sa babae, pagkatapos nagbuntis, ang babae, doon siya ay matatawag na ama. Kaya ako, nung ako'y nag-asawa, at sabi ng aking misis, sabi niya, be, buntis na ako. Ano sabi ko? Hey, tatay na ako. Bakit? Kasi doon tayo pwedeng tawaging ama, pagkatapos na ang ating mga asaway nagkaroon ng sanggol. Di ba? Kung ang ating Diyos, tinatawag natin nag-iisang Diyos, paano mo ilalagay sa katawagang Ama? Kaya sa Islam, hindi pwedeng tawagin Ama. Kasi kapag tinawag mong Ama ang Diyos, lalagay na darating ang panahon siya ay magiging lulo. Di ba? Pag may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Lulo. Di ba? Kaya sa Islam, never natatawag kami na Ama. Bakit? Ang pangalan ng Diyos, Allah. May pangalan siya, hindi Ama. Ang pangalang Ama, hindi Ama yan. Isa yan sa pangtukoy sa tao, lalaki na nag-asawa at nagkaroon ng anak. Hindi po pwedeng ilagay natin ang katawag ng Ama sa Diyos. Okay. So, hindi siya pwedeng magkaroon ng anak, lalong hindi siya pwedeng magkaroon ng apo, sa baywang, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kuko, patay. Napakaraming Diyos na yan kapag gano'n ang nangyari. Dadami ang lahi ng Diyos. So as a Muslim, maniniwala, nag-iisang Diyos. Hindi ipinanganak, hindi magkakaroon ng anak. Okay, walam yakul lahu kufuwan ahad, siya ay walang kahambing, walang kapares, walang may tutulad sa Kanya, walang sino mang nakakita sa Diyos. Maniwala kayo, kapag ang Diyos sinasabi mo nakita ninyo, o may nakakita sa Diyos, napaka-ampere na Diyos na yan. Bakit? Kung ang Diyos magpapakita pala, paano naman yung mga blind? Paano yung mga bulag? Hindi na nila makikita yung Diyos. Napakasyorte naman ang mga taong may paningin, sila lang ang makakakita sa Diyos. Kaya ang Diyos, walang sino mang nakakita sa Kanya. Opo. Siya ay laysa kamitlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir, laysa kamitlihi shay. Ibig sabihin, siya ang ganap na nakaririnig, nakakakita, at siya ay walang anumang bagay na may itutulad sa ating dakilang lumikha. So yun yung paniniwala namin sa Diyos. Walang pwedeng itulad sa Diyos. Kaya wala kaming mga larawan, wala kaming rebulto sa mga simbahan. Pag pumasok kayo sa mga mosque ng mga Muslim, wala kayong makikitang rebulto doon. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng iukit yung larawan ng Diyos kailanman. Hindi mo pwedeng isalarawan ang bagay na hindi nakita ng iyong mga mata. Di ba? Paano mo isasalarawan ito? Kaya kung ano man ang papasok sa iyong kaisipan, na larawan ng Diyos, hindi yun ng Diyos. So siya ang nakakakita ng lahat, pero hindi natin siya nakikita. Okay? Ano ba? Mga mahal namin kababayan, punta tayo sa ikalawang sinasabi pinaniniwalaan sa Islam. Naniniwala kami sa mga anghel. Okay, hindi po ito yung sinasabi nilang anghel na may dalawang pakpak. Hindi po. Ayan. Yung anghel po na sinasabi po namin, hindi po yung anghel sa kapitbahay namin.
Ang sinasabi natin mga anghel, kasama at pinakaunang nilikha ng ating tagapaglikha bago ang tao. So ang mga anghel ay nilikha sila ng ating tagapaglikha na walang kakayahang sumuway, bagkus ang kanilang gagawin ay susunod lamang sa kung ano ang iniatas, ipinagutos sa kanila ng ating tagapaglikha. Yun po yung mga anghel. Okay? Yung mga anghel po, mga mahal naming kababayan, kung ano ang pamamaraan ng pagkakalikha sa kanila, hindi po katulad ng pagkakalikha. Yan, paranin muna natin yung announcement. Yan. So, mga mahal naming kababayan, hindi po pareho ang pagkakalikha kay Satanas at sa mga anghel. Kasi sa ibang pananampalataya, ang mga anghel, doon daw nagmula si Satanas. Si Satanas daw yung sumuway, kaya naging Satanas siya. Siya si Shaitan. Sabi nila. Sa Islam, hindi po. Ang mga anghel ay nilikha ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng liwanag. Sinabi po yan ng ating kapatid kanina. Okay? Siya ay nilikha sa pamamagitan ng liwanag. Samantala, ang mga Satanas, ito ay nagmula sa mga jin. Sino to yung mga jin? Hindi po yung nasa buti, ha? Mga jin. Ito ay katawagan sa mga engkanto. Doon po sila nilikha. Paano at paano sila nilikha? Sila po ay nilikha ng ating tagapaglikha na si Allah. Nilikha niya sila sa pamamagitan ng apoy na walang usok. Oh, itawan ninyo, magkaiba, di ba? Ang mga anghel, nilikha sa pamamagitan ng liwanag, samantalang si Satanas, nilikha sa pamamagitan ng apoy na walang usok. Oh, magkaiba po sila sa pagkakalikha. Ang mga tao naman, sabi ng ating kapatid, ay nilikha mula sa lupa. Opo, nilikha po tayo sa lupa sa pamamagitan ng pagkakalalak kay Adan. Ang pinakaunang tao na nilikha ng ating tagapaglikha, si Adan. Walang nanay, walang tatay, ganap na siyang malaki, siya ay nilikha mula sa putik sa lupa. O, yan. At least nagkaroon po kayo ng kaalaman hinggil dito. So ito po yung paniniwala namin.